ito ang totoo. Hindi si Attorney Undersecretary Claire Castro, hindi ang mga political vlogger na sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Marcos ang nagpalaki ng issue dito sa ginawa ni Christian Esguerra. Okay, na dating mamamahayag, ngayon political vlogger. Sa kanyang sinabing tanga o kasapakat ang Pangulo sa flood control. Wala kang pagpipilian, talagang meron siyang ganong akusasyon. Kailangan dyan resibo doon sa pagsasabing may kinalaman sa korupsyon. Yung pagsasabing tanga, wala talagang resibo yun. Yun ay personal na batikos. At yan naman ang issue, yung dalawang yan. O kung tatlong man ang sinasabi nila. Lalo na yung issue na sinabi mong tanga ang Pangulo, yan ang issue. Huwag mong ilihis, Christian. Kasi habang nililihis mo, lalong lumalaki ito. Kung gusto mong magpasikat, ginagamit mo ito. Pero huwag mong linlangin ang mga Pilipino. Katulad ko, di naman kita kilala ng personal, parehas tayong mamamayag. Baka mas matagal akong mamamayag kaysa iyo. Baka mas marami akong pinuntahang network kaysa iyo. Ako, kung di ako nagkakamali, ikaw, diyan ka lang sa ABS-CBN. Ako, ang dami ko ng pinagdaanan. National at international coverage. Hindi naman ako yayabang. Rasa record ko lang yan. Awardee ako sa pagiging broadcaster sa ating bansa for the past 38 years. Pero yung ilihis mo na para bang ang isang vlogger, political vlogger na katulad ko ay pinaparinggan mo na kasama sa para bang operation attack. May umaatake sa iyo na parang gusto mong palabasin. Organized, may nag-utos, may nasa likod na atakihin ka. Kalokohan yan. Dala yan ang kayabangan mo. For your information. Kahit sino na Pilipino nagmamahal sa gobyernong ito, nagmamalasakit sa ating Pangulo, lalo na yung bumoto sa kanya na mahigit na 31 milyong Pilipino, ininsulto mo. Iyon ay may karapatang magalit sa iyo dahil nagtiwala sila sa Pangulong Marcos, kaya siya inihalal. Tapos sasabihin mo tanga. Ngayon pagka binalikan nga, sasabihin mo mayroong operation attack, mayroong umaatake sa iyo na parang organized. Hindi ganun. Ako, tumatalakay ako sa maraming issue, hindi lang sa isyong ito. Walang nag-uuto sa akin. Walang nakikialam sa akin. Hindi ako sumasali sa kung anong grupo, sa anumang operation nila. Kung meron kang alam na ganun, pangalanan mo at kung sino ang nag-utos. Dahil wala kang matutukoy, wala kang may tuturo kasi wala naman. Itong mga political vlogger, content creator, influencer, lahat yan volunteer. Walang nag-uutos sa kanila. Kung si Claire Castro maingay tungkol sa issue niya, karapatan niya yun. Dahil siya ay Malacanang press officer. Siya yung talagang tagapagsalita ni Pangulong Marcos, trabaho niya yun. Pero yung mga pribadong vlogger, political vlogger, aakusahan mo na parang isang grupong inutusan para atakihin ka. Kalokohan yan. Yan ay brutal na panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Pag ang Pilipino ba nagtanggol kay Pangulong Marcos, nagsabi na mali ang ginawa mo na sabihan mong tanga at involved sa korupsyon ng Pangulo, sasabihin mo minag-utos sa kanya. Para bang inalis mo na yung karapatan nilang ipagtanggol ang Pangulo. Kahit sino may karapatang ipagtanggol ang Pangulo. Hindi lang Marcos loyalists, hindi lang Marcos supporters. Yung mga Pilipino nakakaintindi na mali na sabihan mong tanga isang Pangulo. Karapatan niyang sabihin mali ka. Pero wala kang karapatang sabihin may nag-utos sa kanya para siraan ka, para pag-usapan ka. Sino ka ba? Sino ka? Para pagtulong-tulungan sa iyong paniniwala. Walang nagtutulong-tulong sa iyo. May sariling opinion, interpretation, observation, analysis ang mga mamamayan. Vlogger man ito, pangkaraniwang tao, supporters o hindi man ng Marcos administration, mayroon silang karapatan. Huwag ka nang magpalusot, Christian. Uulitin ko, ikaw ang nagpapalaki ng isyong ito. Kapal nga ng mukha niyan ni Christian Esguerra na magsasalita na merong coordinated attack, funded, at organized daw po itong mga pagkondena sa kanya o pagpuna sa pagtawag niyang tanga o kasabwat itong si PBBM. Pero alam po nating lahat na hindi po yan katotohanan. Nagkaisa po, tingin ko, ang mga PBBM vloggers para po ipagtanggol si PBBM. Bakit? Kasi hindi naman po namin nakikita nitong si Christian Esguerra. Unang-una, ang nakikita ni Christian Esguerra, tanga ang ating Pangulo.
dahil baka daw ito'y kasabwat sa korupsyon. Unang-una, pumirma lamang po ang ating Pangulo sa budget. At nung pinirmahan niya yung budget na yon, wala pa pong korupsyon doon. Saan ba nagkaroon ng korupsyon? Sa implementation. Kaya nung nakatunog si PBBM na merong nagwawalang hiya at may nagnanakaw sa Kabanambayan, doon na siya nagsalita ng mahiya naman kayo sa kanyang SONA. Ngayon, kung sasabihin naman na tanga si PBBM dahil napalusutan ng insertion, bakit? Alam ba ni PBBM nung pinirmahan niya yung budget na yon na yung insertion na yon ay nanakawin? Si PBBM, nung pinirmahan po yung mga budget na yan, si PBBM ay in good faith na magagamit ito para sa kapakanan ng ating bayan. In good faith siya na etong budget na ito ay makakarating sa mga kababayan natin, magagawang proyekto, magagawang tulay, magagawang ospital, magagawang paaralan. Sino bang mag-aakala na yung pinirmahan na budget ng ating Pangulo ay nanakawin lamang ng iilang tauhan? Diba? Ngayon, kung kasalanan ng PBBM ang pagpirma sa budget, so ibig sabihin, 6 na taon na nungkulan si Digong, edi kasalanan niya rin yun. Yung pagpirma sa budget na alam niyang nanakawin lang din naman pala ng kanyang mga tauhan. Yan ang maliwanag na ginahasa po ang Kabanambayan, yang si Digong. O kay Pinoy, kay GMA, kay ERAP, kay FBR, kay Cory, ganun din ba ang ginawa? Pumirma sila sa budget, tapos meron ding mga nagnakaw, ibig sabihin kasabwat na siya. Kasabwat na ang lahat ng ating mga presidente sa pagnanakaw sa Kabanambayan. Kung ganun po ang logic nitong si Christian Esguerra o ng iba pa na mga nagbibintang ng hindi maganda sa ating Pangulo, di lahat pala ng mga dating presidente dapat lahat kasuhan dahil pumirma sila sa budget at nagkaroon ng nakawan. Diba? Yan ang hindi po maintindihan itong mga kumo-question na ito, lalong-lalo na itong Christian Esguerra na ito, na tinawag po si PBBM na ginahasa daw ang Kabanambayan. Ito po yun. Tagalog si Sandro Marcos no? Ang aking ama. Hindi raw yung pag daw silang masasanay doon sa posisyon, doon sa perks, etc. etc. Na kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, para bang, ang galing talaga, ang bait-bait nila. Diba? Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Teka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasa yung Kabanambayan, documented naman yun. Bakit ngayon parang bait-bait nyo? Yun lang, naalala ko lang yan. Pero kung PR Blitz yun, malaking tulong yan para sa mga Marcos. Parinig po ninyo. Maliwanag na maliwanag. Sandro Marcos ang pinag-uusapan at binanggit nitong si Christian Esguerra na yung tatay at yung lolo, ginahasa daw po ang Kabanambayan. Pero wala pong pinakita kahit isa man lang na ebidensya dito sa sinabi na ito ni Christian Esguerra. Wala pong katibayan yan, wala pong katotohanan yan. Dahil kung may katotohanan po yan, dapat meron nang inilabas na desisyon ang Korte Suprema na nakalagay po doon na si PBBM ay napatunayan ng Korte Suprema na nagnakaw sa Kabanambayan. Yun ang masasabi mo na talagang ginahasa yung Kabanambayan. Pero yung walang kahit isa man lang na dokumento na ikaw'y pinakita para dyan sa iyong sinabi at talagang literal na pinagbintangan mo si PBBM na ginahasa ang Kabanambayan, Christian Esguerra, talagang maraming kokondena sa'yo. Tanggapin mo yun. Hindi lang ako, hindi lang yung mga BBM vloggers, hindi lang si Atty. Claire Castro, hindi lang si Atty. Bueno, hindi lang si Sir Mike Abe. Marami talagang kokondena sa'yo. At habang nire-record ko tong video na ito, nasa 12,000 to 13,000 na po ang nawawala sa kanyang mga subscriber. Ibig sabihin nun, may mali ka
At yun ang dapat mong tanggapin. Kaya lang, hindi mo naman talaga tatanggapin yan. Mataas ego mo eh. Saka ang feeling mo, di ba, ang galing-galing mo. Kung sa tingin mo, sumisikat ka dahil sa isyong ito, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, ikaw ay underdog sa nangyayaring ito, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, pinipersonal ka sa isyong ito, lalo kang nagkakamali. Dahil ikaw ang na-personal. Dahil yung pagsabi mong tanga, personal yun. Kahit sinong tao, pag sinabihan mo yan, magagalit sa'yo. Mas matindi ka pa kay sa DDS eh. Yung mga DDS supporters, mga Duterte supporters, yan, pangkaraniwang sinasabi nila yan, paulit-ulit na lang, naging namanhid na yung tao at hindi na niniwala sa kanila. Eh ikaw eh, broadcast journalist ka eh, professor ka para yata ng isang kilalang eskwelahan sa Maynila. Di ba? Huwag ganon. Ha? Paminsan-minsan, ang pride ibinababa. Pero pag yung pride na ay patuloy na itinaas kahit mali, damage ka dyan, Christian. Maniwala ka. Sa tingin mo, matutuwa ang mga tao at mga nakikinig sa iyo sa ganyang klase? Aba, iba. Yung karapatan ng iba, unawain din natin. Yung obligasyon ng iba, unawain din natin. Pero yung sabihin mo yung karapatan at obligasyon ng ibang tao na tumalakay sa isyong ito, sasabihin mo, inutusan, may operation attack laban sa iyo. Sino ka para pagtulungan? Sino ka ba para pag-usapan? Kaya ka pinag-uusapan dahil sa isyu, hindi sa personalidad. Hindi sa pagkatao mo. Yung sinabi mo, ang mali, yun ang topic dito. Di ba? Christian is Guerra. Ayan, ha? Siguro, ayaw naman nating makialam ng mga personal na issue. Kung pangkaraniwang tao ang sinabihan mo, hindi ako makikialam dyan. Bahalang mag-react yung kamag-anak o kung sino man sinabihan mo na tanga. Pero presidente ito eh. Presidente ito ng bansa eh. Presidente natin ito. Kung hindi mo siya presidente, sa ayaw at sa gusto ng ayaw maniwala sa Marcos administration, siya ang elected president mula Mayo 2022 hanggang sa June 30 ng 2028. Nasa ilalim ng saligang batas yan. Kung ayaw niyo irespeto, nasa inyo yan. Pero yung rumirespeto sa gobyerno, kumikilala sa Pangulo, may karapatang ipagtanggol siya. May karapatang siya ay suportahan base sa personal ding pananaw ng mga individual ng mga Pilipino. Kaya mali sa lahat ng anggulo. Ngayon, kung gusto mong palakihin ng palakihin yan, bahala ka. Hindi susuko sa iyo ang matitinong Pilipino. Hindi susuko sa iyo ang matitinong mga political vlogger. Itong aking mga channel, magsasabi ng totoo. Walang personal at issue lang. Ikaw ang gumawa ng issue, problema mo yan. Ngayon, kung gusto mong humaba, nasa iyo yan. Di ba? Please, like, share, subscribe, and follow. Hindi po ako nagagalit, madiin lang talaga tayo mag-broadcast. Yan ang aking identity. Sa tagal ko na sa broadcast industry, madiin talaga tayo magsalita. Pero walang galit po yan. Ha? Talagang para lang ho maramdaman. Yan ang dapat mong tanggapin, Christian Esguerra. Kahit sino pa ang presidente, kahit si Lenny pa presidente, kahit si Pacquiao pa, kahit si Yorme Isko Moreno pa, ang naging presidente, tinawag mo na tanga o kaya kasabwat, sigurado ko lalayasan ka talaga ng mga subscriber mo. Kahit sino pa yan. Yan ang dapat mong tanggapin. 'Di ba? Ngayon, 'di ba, ramdam mo na napakarami nang umalis sa channel mo. Tapos, isang araw ka na hindi nag-upload, wala ring live, Sabado. O, ano ibig sabihin nun? Di ba, apektado ka. Maapektuhan ka talaga. Kahit sino maapektuhan dyan. Saan ka ba naman kasi nakakita na mas marunong ka pa sa presidente? Ano ba na rating mo? Nakapag-barangay tanod ka man lang ba? O kaya barangay councilor para malaman mo trabaho ng public servant? Ang alam mo lang mamuna. Ang alam mo lang magbigay ng opinion mo o kaya kumondena. Pero, ang tanong, sa bawat kondena mo ba, meron ka bang binibigay na solusyon? Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi nga, hindi ka man lang nakapag-barangay tanod, sabi ni Sir Mike Abe. Ni Attorney Rene Bueno. Si Attorney Rene Bueno may sabi niyan. Ang sabi pala ni Sir Mike Abe sa'yo, mas masahol ka pa sa DDS at yun ang totoo. 'Di ba? Sabi mo journalist ka. Sabi nga ni Attorney Rene Bueno, assistant professor ka. 'Di ba? Naku, ang taas ng pinag-aralan mo.
pero nagpakababa ka. Nagpakababa ka, pumailalim ka pa sa mga DDS at ang datingan ngayon, masahol ka pa sa DDS dahil sa iyong mga pagbibintang sa Pangulo. Tandaan mo yan, kahit si Calio di pa naging presidente, tapos sinabihan mong tanga o kaya kasabwat sa pagnanakaw kahit wala namang kasalanan. Kahit na si PBBM pa ang nagpalabas ng korupsyon sa kanyang sariling gobyerno. Talagang lalayasan ka ng taong bayan. Kahit sinong presidente ang sabihan mong tanga. Kahit pumunta ka sa ibang bansa, sabihan mo ang mga presidente doon ng tanga, maraming magagalit sa'yo, marami ang lalayuan ka at talagang aalisan ka. Yun ang realidad ng buhay natin. Mali ang sinabi mo. Tanggapin mo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, salamat po sa inyong napakaganda na namang video. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po. Hindi pa po nakasubscribe dyan kay Sir Mike Abe. Aba, ano pa hinihintay nyo? Subscribe nyo na po MA Pinoy TV at Mike Abe dito po sa YouTube. Maraming salamat po.